Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahalumigmig ang panahon pero hindi yun naging hadlang para tumakas ang malapot na pawis sa katawan ni Jax. Beads of sweat glistened his topless body. Tanging sweatpants lang ang suot niya at nakatabing ang sombrero sa ulo. May nakasuot na goggles sa kanyang mga mata bilang proteksyon sa debris na nagmumula sa katawan ng bangkang ginagawa niya. Panay sa paggalaw ang kanyang kamay at pinaparaanan ng sandpaper ang katawan nun. Habang abala, nagpi-play naman sa background ang hindi pamilyar na musika mula sa cellphone. Ilang pasada pa ng liha at naging makintab na ang kanina ay magaspang na bahagi na ginagawa niya. Good job! He smiled in satisfaction. Unti-unti nang nabubuo ang disenyo. Siguro, 80% ng kabuuan nito, gawa na. Ang ganda lang nitong titigan, pinaghalong hardwood at fiber plastic. Ang pangunahing material nun. This will be the very first vessel na mabubuo sa pamamagitan ng sarili niyang mga kamay at hinulma ng pawis at pagod niya. Pwede niyang ipagawa sa iba, pero espesyal ang isang to. Inilapag niya ang liha sa stainless steel na nalalataga ng mga gamit at umunat. Inalagay niya mga braso sa likod ng kanyang batok. Pinatunog niya ang mga buto. Kanina pa siya nakatungot na nanakit na ang kalamnan niya. Boss! Napalingon siya kay Ontoy. May tawag ka mula kay Miss Alexa. Nagkukumahog ito sa paglapit sa kanya at kaagad na inabot ang cellphone. Hindi raw po kayo matawagan kaya ako nang kinontak. Pinunasan niya ang kamay at inabot ang phone. Salamat, Anthony. Napapakamot sa ulo ang binatang-binata ng tignan ngayon na si Ontoy. He will soon graduate at mas minabuti niyang tawagin ito sa tunay na pangalan. Simula ng pinag-aral niya ito, sa rest house na ito tumira. Ito ang nagsisilbing caretaker kapag may libreng oras ay nagtatrabaho rin ito sa shipdock. Ano? Ang tagal mong sagutin ng isang simpleng tawag, ha? Napakawalang tiyaga ng babaeng to. Nai-imagine na niya ang facial expression ng pinsan. Napapangiting isinandal niya ang ibabang katawan sa mesa at itinuon ang mga mata sa baby niya. May kausap siya pero ang utak, naglalakbay sa kung saan sila dadalhin ng bangkang ito. Jax, nandyan ka pa ba? Ang taas ng tono ni Alexa. Napapailing na inalayo na lang niya ang cellphone sa kanyang tenga at hindi niya sinadyang nasipa ang isang pitak ng putol na kahoy. Tumalapon niyon sa dagat. Anong ginagawa mo na ganito kaaga? Nasa sasakyan nito. Dinig niya ang ugo ng nasasakyan. May boses din na tila mga bata siyang naririnig. Kasama ko sila. Nangunot ang noo niya. Ang aga naman. Papunta rin naman ako dyan sa Tansa, kaya dinaanan ko na. Ayaw mo ba nun? Mas mahabang oras mo silang makakasama. Sounds reasonable. Ang dami pa naman niyang gustong gawin na kasama mga ito. Jade has something to do today, kaya sinundo ko na lang sila ng maaga. Ilang saglit siyang napatda nang marinig ang pangalang binanggit. Jade. Marinig pa lang niyang pangalan nito, naghohormentado na ang puso niya. Siya, I'll drop them na lang at the gate, ha? Ayoko nang pumanik dyan sa lungga mo, naaalibadbaran ako. Isa pa nagmamadali ako. Matapos ang pag-uusap, mabilisan siya nagligpit ng mga kalat. Pumasok siya sa loob at madali ang naglinis. Para siyang tanga na nagkukumahog sa bawat kilos. Maayos si Jade sa bahay, kaya kahit papano dapat magmukhang livable at conductive itong rest house niya. This house was built in 50s at gawa sa kahoy ang malaking bahagi. Hindi na niya binago dahil hindi naman siya naglalagi rito. Binili niya lang ito nung lumipat na mag-iina niya sa Cavite. Strategic ang location nito sa pagitan ng shipdock at sa bahay ni Jade. Nag-shower siya pagkatapos. He needed to smell fresh, lalo pa darating ang mga bulinggit. Soon after, narinig niya ang tunog ng papahintong sasakyan. Kaagad siyang lumabas sa screen door at tumanaw sa bakal na gate. Alexa was waving at him at kaagad ding umalis. Naiwan ang alikabok na nilikha ng gulong. Papa! Ang music to his ears. Sinalubong niya ang mga ito at kaagad na kinarga ang nakadipang si Adriel na nakangiting sinundan lang ng ate Jenny nito. These two are his happiness. Pinupog niya ng halik ang bunso at bahagyang kinagat-kagat sa kilikili. Para naman itong uod na napahalakhak. Mabango kaya? Papa, nakakakiliti! Imbis na tigilan, sumigi pa siya. Namiss kita, buddy.
Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso ni Jenny sa kanyang bewang. Tinunghayan niya ito. Habang lumalaki ang kanyang Jenny, mas nagiging maganda ito. There was no more sign of that sick little girl. Of course, hindi pa rin siya nakakampante at yearly niyang dinadala ito sa ibang bansa. Hindi mo ba bibigyan ng halik si Papa? Ibinaba niya ang sarili at manghahalikan na siya ng panganay. Nang bigla niya itong buhatin gamit ang isa pang braso. Papa! Napatili ang anak niya. She then rolled her eyes. Ang laki-laki ko na po, Papa! No, you're still my little girl. Hindi nagpapatalong-kalong niya ang dalawang bata habang papasok sa loob. Sa kusina sila dumiretso. Jenny was seated at one of the rattan dining chairs. Si Adriel naman, inilapag niya sa ibabaw ng mesa malapit sa atin ito. So what do you want Papa to prepare, ha? Excitedly, he asked his kids while rubbing his palms. Kapag alam niya magsasama sila, nagpapabili ka agad siya kay Ontoy ng stocks. Alin man ang gustong kainin ng dalawa, madali niyang nagagawa. Papa, busog pa po kami. Hinimas pa ni Jenny ang tiyan ng kapatid nito at bahagyang kinagat. Napahagikik naman ang bunso. Okay. Binalingan niya ang bunso na abalang nilalaro ang baon nitong toy. What about you, buddy? May gusto ka bang kainin? Pizza! Walang kagatol-gatol na sagot ni Adria. So hindi pala niya ma-showcase ang skill niya. Mabuti na rin na miss niya magmaneho na kasama ang mga to. Kung gayon, punta tayo sa pizza parlor. Inabot niya ang cup na nakasabit sa dingding at sinuot sa ulo. Kinuha niya ang sa tingin niya pinakamaliit at in-adjust yun para magkasya sa maliit na ulo ni Adria. Mukha ba akong pogi katulad mo, Papa? Namangha siya kung gaano katuwid magsalita ang baby Adriel niya. Well, he was never baby talk. Nakita na niya kung paano pinalaki ni Jay si Jenny noon. She was loving, pero may pagkadisiplinaryan. Bahagya niyang pinisila matambok na pisngi ni Adriel at hinalikan sa ulo. Very much like Papa. So pogi. Paano naman ako? Abay marunong nang magmaktol ang panganay niya. Napanguso siya. Teka lang ha. Pumanik siya sa kwarto. Paglabas bitbit na ang pambabaeng sombrero at nilagay sa ulo ng anak. From Tita Aya. Really? Namimilog ang mga mata ng anak niya. Oo nga. Kinarga niya sa balikat si Adriel palabas. Papasok sa pinakamalapit na pizza parlor ay buhat-buhat pa rin niya ito. This was just a perfect Saturday morning. It was too late for breakfast, too early for brunch. Naging maingay ang mesa nila na puno ng pagbibida ng kwento ni Jenny at Adriel ang hapag. Napuno sila ng hagik-hikan. May pagkakataon pang napapalingon sa kanila mangilan-ngilan pang customers. Pwede naman niyang dalhin ang mga ito sa mamahaling pasyalan, pero walang tatalo sa sayang dulot ng paggawa ng mga mumunting bagay na magkakasama kagaya nito. You know what, Papa? Next month, magsiswimming lesson na po ako. Mabuti naman, baby. Dumating ang takeout order nila para kay Untoy, na ang anak mismo ang pumili. Is there anything you want to add, sir? Ang malambing na tinig ng babae nang ilapag nito sa mesa nila ang nakabox na pizza. Okay na to, miss. Hindi na niya pinagkaabalahang lingunin pa ito. He was busy wiping the smeared ketchup on Adriel's mouth. Isang single dot, ha? He always gets this kind of comment. Hindi na nakakagulat lalo pa at PDA siya kapag kasama niya ang mga anak niya. Time, iyon ang tingin niya ay pinaka-perpektong regalo na maibibigay niya sa mga anak. Kapag kasama niya mga ito, gaano man kabigat ang trabaho binibitawan niya. He had always dreamed of becoming a hands-on father. Kaya naman kapag kasama mga ito, ayaw niyang bumubuntot-buntot ang yaya ng mga ito. Pero ang mas nakakagulat ay ang naging sagot ni Jenny. Hindi po, ma'am. He instantly darted his eyes to his daughter. Jenny was sporting the serious expression on her face. Wala itong kangiti-ngiti, bagamat maamang pa rin naman ang muka. Hindi lang simpleng server ang nasa gilid nila ngayon. It was the owner. Katagalan ng pagsasama ni na Alexa at Jenny, malapit na nitong makopya ang pagiging maldita ni Alexa. His Jenny is quite territorial. Madalas niyang napapansin na nakasimangot ito kapag may ibang babaeng napapatingin sa kanya. I have a mother po, ma'am. Her name is Mama Jade, and Papa loves her so much. Napao ang bibig ng babae na napangiti ng tagilid habang nakatitig sa kanya. Oh, I'm sorry. Di ko sinasadya. I was just starting a conversation since regular customer ko na kayo rito. Pagkaalis ng babae, seryoso niyang tinignan ng anak. Hindi niya malaman kung tatawa o sisitahin ito. His daughter knew too well that she had done an awful thing. Ngumunguya-nguya ito at hindi ito nakatingin sa kanya. I'm sorry, Papa, ha. Alam ko naging masungit ako. Napapuntong hininga siya. Hinaplos ang buhok ng anak. Galit po ba kayo sa akin? Hindi ako galit, anak. Nabigla lang ako. Matamis na itong napangiti at yumapos sa braso niya.
Tinapos nila ang pagkain at umuwi. The remaining hours before lunch were spent fishing. Sa pananghalian ay excited niyang pinagluto ang dalawa. As usual, si Jenny ang assistant niya. Adriel was taking a nap. Gigisingin na lang nila kapag kakain na. Papa, meron pa po kayo nito? Itinaas nito ang bote ng oyster sauce na natagpuan sa pantry. It has Lola Carmela name on the label. Produkto ito ng cottage industry na sinisimulan ni Jade sa Bacoor. Oo anak, there was a tiny wry smile on his daughter's lips. So Alexa talaga itong panganay niya. Sweet ngunit mapanudyo. Naiiling na inabot niya iyon at binudbura ng niluluto. Papa, tinikman niya ang sauce ng teriyaki. Nakulangan siya kaya dinagdagan niya ng oyster sauce. Mahal mo pa ba si Mama? It was an unexpected question from a 9-year-old girl. However, Jenny is way matured beyond her age. Minsan nga, nahihiling niya na sana manatili munang bata ang mga anak niya para mas ma-enjoy muna ang company ng mga ito. Oo, anak. Mahal na mahal ko pa rin ang mama mo. She hugged him. Wala itong ibang sinabi na para bang nagbibigay assurance ang sagot niya at nakakagaan ang kalooban yun. Yes, he still loves the mother of his children after this very minute. Up until his last breath. Walang nagbago sa damdamin niya. Mas lalo pang sumidhi. Distance was never an obstacle. Katunayan, sa loob ng 3 taong hindi sila nagsasama, ni minsan wala siyang nakarelasyong iba. He remained faithful to her. Kain na tayo? Magkatulong nilang inayos ang lamesa at kasabay nila si Ontoy sa pananghalian. Panonood ng cartoons ang ginawa nila pagkapananghalian hanggang sa nakatulog ang mga ito. Bandang 4:00 nang ihatid niya ang mga bata pabalik sa Bacoor. Si Ontoy ang kadalasang naghahatid sa mga ito pero naglalambing ang mga anak niya. Ayaw nang bumitaw ni Adriel sa lieg niya. Kapag siya naman na naghahatid sa mga ito, kadalasang hanggang sa labas lang siya ng bakuran. This was a fulfillment of his promise not to invade Jade's privacy. For the past 3 years, hinahayaan niya lang ito na tuparin ang lahat ng pangarap nito. Nakontento na lang siyang titigan ito sa malayo, nang hindi nito nalalaman. Nakita niya kung paanong uminog ang buhay ni Jade nang wala siya sa tabi nito. Ilang araw na lang magtatapos na ito sa kolehiyo. Sa kabila ng pagiging hands-on mother nito, nagagawa pa nitong magkaroon ng sariling kabuhayan. His Jade is doing fine. She became more independent. Kung may tao mang higit na masaya sa progress ng buhay nito, siya yun. Masayang-masaya siya, but at the same time, threatened. Hindi niya maiwasan. Ang pagpapaalam sa kanya ay isang sugal. Sa ganda nito, imposibleng walang ibang lalaking mahumaling dito. Isipin pala ngayon ay tila naninikip na ang dibdib niya. In so many times, he died of jealousy. Sino ba naman mag-aakalang may 2 anak na to? Narating nila ang bahay na kay daming naglalaro sa utak niya. Nangingibabaw sa mga yun na maingay na pagkanta. Isang masayang araw na naman ang nagtapos. Masaya na malungkot. Bringing his kids home was one thing he abhorred the most. Ayos ka lang ba? Kanina pa nakuha ng yaya ni Adriel at ipinanhik sa loob pero si Jenny niya na natiling nakaupo sa kanyang tabi at tila walang balak na umibi sa sasakyan. Some things bothered her. She was just unsure on how to say it. Princess, untag niya rito. Parang matandang humugot ito ng hangin at lumingon sa kanya. Sabi mo, mahal mo si Mama. Pwede ka naman bumalik kung gusto mo. Ito ang may karamdaman sa puso ngunit mas nauunawaan ito sa simple nitong pamamaraan ang mga nangyayari sa paligid. Bata pa ito, madali lang dito ang mga bagay-bagay. For a kid, as an A is an A. Adult people are more complicated. Simple lang naman yun, di ba Papa? Kung mahal mo si Mama, di pumalik ka na. Wala siyang makapang sagot. Paano ba niya ipapaliwanag ang mga bagay-bagay sa anak? Ang tanging nagawa niya ay kabigin ang ulo nito at yakapin ito na mahigpit. Saka niya tinaniman na mabining halik ang noon nito. Nagiging mapaghanap na ang anak niya. Isang araw, anak. Isang araw. Mahal kita. Ngumiti ito. Mahal na mahal din kita, Papa. Inihatid pa niya hanggang gate ang anak. Tanaw niya ang pagpasok nito sa main door. Isang flying kiss ang ginawad nito bago tuluyang sumarado ang pintuan. Pabalik na siya sa sasakyan nang matanaw ang isang itim na sasakyan papalapit sa kinaroroonan. Nasa gitang sasakyan. Nakatoka para sa paghahatid sundo kay Jenny sa eskwela. Ibig sabihin nasa loob ng bahay o umuwi sa kanila ang driver. Pwede ba? Hindi. Tuluyang huminto ang sasakyan. Bumukas ang driver's side. Pag-apak pa lang na makintab na sapatos na suot na kung sino man nagmamaneho, kaagad na tinambol ang kaba ang dibdib niya. Much more, nang buo na niyang makita kung sino yon. Ang lalaking nakasuit ay tumango pa ang ulo tanda ng pagkilala sa kanyang presensya.
Umikot ito sa passenger side. Pinagbuksan ng kasama. His chest tightened when he saw who it was. Kung hindi lang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon niya, malamang halata ang mga ugat na nagsilabasan dahil sa matinding pagkakayukom ng kamao niya. God, she looked so beautiful in her red evening dress. Hindi nito ipinahayag ang kanyang balat, ngunit tiyak na ipinakita nito ang kanyang natural na kurba. Araw-araw lalo siyang gumaganda. Pero bakit sila magkasama? Nagdi-date ba ang mga ito? His heart pounded so violently as thoughts came rushing through his mind. A silent protest inside of him was beaming. Ayaw niyang tanggapin na ang kanyang mahal na si Jade nakahandahan ang buksan ng puso nito para sa ibang lalaki. Worst, kay David Alvarez pa.